Brothers and sisters in the Lord, magandang tanghali po sa ating lahat. At naway sa grasya at awa ng Diyos, you are all okay by His blessings and by His love. At mamayang hapon pa ako, I will fly to Palawan for the speaking engagement. And please continue to pray for me for divine protection and also divine provision as we travel in preaching the gospel. I'm expected to return to Manila in this coming as December 2 or December 3. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for all the blessings, all your favor that you have given to us. We ask you, Lord, to bless us at this program that we are going to continue to go deeper in your word. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Luke. Glory to you. Some of the Pharisees who say there is no resurrection came to Jesus with a question. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man brother dies and leave a wife but no children, the man must marry the widow and have children for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. The second and then the third married her, and in the same way, the 7 died leaving no children. Finally, the woman died too. Now then, at the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? Jesus replied, the people of this age marry and are given in marriage, but those who are considered worthy of taking part that age and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage, and they can no longer die, for they are like the angels, they are God's children, since they are children of the resurrection. But in the account of the boast, even Moses showed that the dead rise, for he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of the dead but of the living, for to him all are alive. Some of the teachers of the law responded, well said, teacher, and no one dared to ask him any more question. The gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. So ngayon, brothers and sisters, one of the law of Moses during the time of Moses was it's not anymore practice today, no? Because parang it is a violation of human right, di ba? Kasi ang batas ni Moses, pag ang magulang mo, ang panganay na anak, nagkaasawa din, mamatay siya, hindi niya nabigyan anak ang asawa niya, obligado kang mag-asawa and paanakan mo siya para sa kapatid mo. So, ang tanong ngayon, if Jesus Christ is preaching about the resurrection, Brother Baguio, and from Davao de Oro, God bless you, and Brother Apir, ang tanong ngayon, may 7 magkakapatid, no? Pinipresent nila kay Jesus. Then, ito ang nangyari, na asawa ang panganay, namatay, hindi nabigyan ng anak. So, inasawa naman sa pangalawa. Namatay, hindi nabigyan ng anak. Inasawa naman sa pangatlo, namatay, hindi nabigyan ng anak hanggat umabot sa 7. And then, hindi nabigyan ng anak. Namatay ang 7, namatay ang babae sa resurrection. Sino ngayon ang magiging asawa nila? Sabi ni Jesus, doon sa new heaven, doon sa bagong mundo, no, in that life after life, no, life with the Lord, brothers and sisters, ay wala na doong pag-aasawa. Kasi will be like the angels of the heaven, no? So, then ito ay pinatunayan ni Moses in the burning bush, no? Sabi ni Lord, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. I'm not the God of the dead, but of the living, for to him all are alive. So para sa Panginoon, buhay ang lahat kasi galing sa Kanya, di ba? Yon ang sinasabi sa Ebanghelyo. So itong mga tao na mga Sadducees na don't believe in the resurrection, parang mga iba rin ang kanilang doktrina. They teach the law, they believe in the law, but they don't believe in the resurrection. So, kimisyon nila si Jesus. Kaya ang sagot ni Jesus, hindi yon problema, mga kapatid, kasi doon sa kaharian ng Diyos, wala nang pag-aasawa. No?
wala nang tulad sa nangyari sa atin ngayon. Kaya wag nating problemahin. May mga kapatid, brothers and sisters ngayon na matanda na, senior citizen na palaging nagproblema sa kanilang mga ari-arian. What happened? What happened? What happened? Baka ang aking mga anak magkaasawa ng mga tao na mga hindi maganda, not good in management. What will happen sa aming pinaghirapan? No, ang atin kasi mga kapatid is we need to be content of the life. Si Lord na ang bahala. Kung sa mga ari-arian natin, brothers and sisters, hindi pa talaga natin nandyan pa talaga, wag natin yung isipin ang afterlife, no? Wag natin mag-worry niyan. Na parang mag-worry tayo anong gawin natin sa ating mga ari-arian. No. Bahala na yun si Lord. Alam niyo, mayroon tayong mga naghingi ng advice dito, brother. Ang dami naming ari-arian, no, mga kapatid nating Katoliko, no? Ano ba ang gawin namin sa aming ari-arian? Ang laki-laki sa aming lupa, and then yung aming anak ay parang ang kaniyang girlfriend ay parang sana laagan, no? Isigulaki, diskuray na hibawaan. Unsa kay mahitabo aning amo ang mga kabtangan sa ma'am ayan na ninyo nahunaa. No, abi nimo kung maminyo na siya sa imong anak, mga dear brothers and sisters, kanang babae nga isigulaki para siya blessings na. Imagine ka na in love ang imong anak nga kamo dato kayo, na in love siya ng babae nga kanang isigulaki, lisod kaayo. So para sa inyo ha, muramog nasunugan og fispan, muramog nasunugan og kanang building. Pero para sa iya ha, mura siya nakadaog og luto ba hari, di ba? O karon, kana it's happening in our times. Babae, mayaman, na in love siya sa kanilang driver, trabahador. Marami tayong complain. Hindi natin alam yung driver nila. Grabe yung nagro-rosary, di ba? Badahari, paulit-ulit sa rosary, paulit-ulit sa panalangin na sana mapansin ang kaniyang kagwapuhan sa kaniyang amo, di ba? So maraming mga pangyayari. Mayroong from Zamboanga na nag-apply lang ng driver sa Manila 1995. Then may hitsura. So na-inlove ang anak sa kaniyang amo din sobrang yaman. So bumalik siya sa Zamboanga ngayon. Mayroon na siyang mga mayroon na siyang yung plantation sa kapi, no, doon sa Bungiao banda. So nasyak lang ang mga tao na ano ba to na ang hirap-hirap dito sa pumunta sa Maynila, nag-apply lang ng driver ngayon. Mayroon ng plantation sa kapihan kasi divine providence yun, Brother Rodrigo, no? Na yung mga ganong pangyayari na ang amo na in love sa kanilang driver, na in love sa kanilang trabahante, that is para sa kanila, that is a way, no? That is wala kasing mga pangyayari sa mundong ito na hindi pinapahintulutan sa Panginoon. That is a great blessings to the family of the poor, no? Na binigyan sila ng anak ng mukhang artista, di ba? Mukhang artista. So pag-apply ng trabaho dito, driver, na-shock ang yung kaniyang amo na dalaga na grabe yun, no? Parang siya, parang excited na siya, always inspired kasi ang driver niya mukhang artista. So hanggat nagkatuluyan sila. So yung mga bagay na yan, wag nating questionin ang mga pagtatakbo, no? What's happening, because everything is always permitted by God to happen. Anyway, ang lalaki mabait naman, minahal niya ang babae hanggang ngayon, so grateful. So that is a divine providence. Mayroon rin akong kakilala na pinaaral siya todo sa isang mayaman kasi taga-bundok lang sila, Brother Rodrigo, na nag-farm lang, no? Sobrang hirap sa buhay. So kasi may matalino, may mukha, pinaaral sa isang sa kupol, naawa sila sa bata, pinaaral nila. So yung nakapag-aral na ng 5 years course, biglang namatay ang husband. So pagkamatay sa husband, kasi yung pinapaaral nila sa mga matanda, yung bata na galing sa probinsya, pinapaaral nila,
Sobrang bait sa bata, Brother Rodrigo. Bait na bait talaga. Walang bisyo lahat. Aral-aral siya pero biglang namatay yung yung husband. Binifactor is couple. Biglang namatay ang husband. Pagkamatay sa husband, so patuloy pa rin yung kuan. Bigla lang daw niyang na-feel, Brother G.R. Plumida, Brother Raymond Peligro, na yung mag-uwi, yung kaniyang mag-uwi sa yung magpunta sa dormitory ang yung benefactor, mag-uwi ang kaniyang tita, no? Maawa siya. At ito palang lalaking ito, hindi siya nakapag-experience ng ng girlfriend, no? So to make the story short, ayun palang feeling niya na in love na siya sa matanda, no? So at the age of 24, no? At the age of 24, mag-25 siya, naasawa niya yung matanda na sobrang yaman, no? So that is, sometimes mag-question tayo na sa daming babae, bakit doon pa siya sa matanda? Pero yung nag-usap kami, sabi niya, hindi man ito dahil sa pira kasi maguri siya sa tao na nagmahal sa kanya, di ba? That is a divine providence, no? Ngayon, pag-usapan natin balik ang Book of Genesis. Kasi kagabi, nagtapos tayo sa meeting of Jacob and Esau. So the drama, the narrative of the life of Jacob and Esau is na-reconcile sila, no? Na-reconcile sila in Genesis chapter 33. So maganda na ang buhay ni Jacob. He settled in Sukkot, no, in Canaan. We do not know where it was, but something near Bethlehem, no? So nagsettle siya ngayon, so sobrang saya, my dear brothers and sisters, kasi na-reconcile na silang dalawa sa kaniyang kapatid. Pero ang buhay natin, kahit na nandyan na tayo sa good relationship, ang atong kinabuhi gikaluhaan kanunay og mga problema. Sa diyan si Jacob nakauli na sa yuta niyang natawhan ngadto sa iyang ginikanan, naana iyang ginikanan, even though he stayed, he lived in a distance, pero at least nandiyan na siya sa land of Canaan. He lived in a distance. Pero kini atong kinabuhi, Brother Harry, Brother GR, Brother Rodrigo, buhay natin is yung sinabi ni Dr. Lourdes Lizaroso na ang ating kinabuhi gikaluhaan na ni siya og mga suliran, no? Ang buhay natin mayroon nang nakakambal nito ang ating mga suliranin. So imbis unta sa Bisaya pa, imbis na na-reconcile na si Jacob si Esau, nakauwi na siya sa bahay ng kaniyang sa lupa, sa kaniyang birthplace. Genesis chapter 34, sumunod ang pinakamasakit na problema. Ang kaniyang anak na nag-isang babae na si Dina was raped, no? Na-rape siya. He was raped by a man named Shechem. In that area na malapit sa kanila, mayroon tinatawag Hibisite. Sa Bisaya pa, mga tribo nga mga Hibi-Hanon, no? Hibisite, no? So dito ang kanya nag-iisang anak, the only daughter, no? Sino bang hindi parang natamaan ka ng mundo, my dear brothers and sisters, ang nag-iisang anak mong babae na victims of rape? So of course, in this chapter, it talks about Jacob's suffering and pain in life. Kasi bilang tatay, ang anak mo, ginawa mo lahat. Mayroong 12 ka mga kapatid, nandyan ka. Bakit hindi mo nagawa ang pagprotekta sa anak mo? 'Di ba? Maraming papasok sa ating ulo, no? Successful ka na pagkatao, mayaman ka, binibless ka sa Panginoon, at nangyari pa itong pangyayaring napakasama. Ang anak mo girip, no? It was raped by Shechem, no? One of the leader of the Hibisite tribe. So sometimes, brothers and sisters, mayroon tayong sa ating buhay na parang kung sa atin parang we try to blame our lives. Paano ba to, Lord? Successful ako. Binigyan mo ako ng maraming kayamanan.
bakit ba itong bagay na ito, only daughter ko lang to, hindi ko naprotektahan? Out of my wealth, out of my servants, ang dami kong mga trabahante, trabahador. Bakit hindi ko to naprotektahan? Of course, one of the pain of Jacob, masakit. Pero ang nangyari sa dahil sa aksidente na yan, no, brothers and sisters, gumanti ang mga kapatid, ang mga anak ni Jacob. Imagine ka, 12 mga lalaki. So, yung pumunta na ang tribal leader na asawahin na lang si Dina, parang inano nila, linuko nila ang tribe na, okay, kasi kami mga tuli kami, so kung gusto ninyo na magkaasawa sa aming mga babae at kami din magkaasawa sa inyong mga babae, dapat magpatuli kayo. So ang tribe naman, the tribe of the Hivisite tribe agree to the proposal. So nagpatuli sila, mga brothers and sisters, ang buong tribo ng mga lalaki. And here comes, brothers and sisters, na yung natuli na sila after 3 days na hindi pa gumaling yung kanilang tuli, they were ambushed by the sons of Jacob, 12 sons, no? Ibig sabihin, inatake sila. So pinatay, para itong genocide na parang kina-crush out nila ang buong tribo, no? Huis de Concilio. So itong pangyayari na ito is nakapagbigay ng pain sa heart ni Jacob na rape pa, and then baka mag-unite ang mga. Sister Linda, nag-live ako. Tawag ako mamaya, ha? So, because of that, brothers and sisters, malaking suffering, no, sa kay Jacob. So, problems, even though there is already settled ka na, nagkaroon na ng reconciliation, but we have always to remember na ang atong kinabuhi, ikaluhaan kanunay problema. Bisan pa si Jacob, gibless sa Ginoo, palangga sa Ginoo, pero kini nga pa, we are not exempted sa mga pangyayari. Sister Jimmy Lynn. That's why we always ask the Lord, Brother Eric, for His divine protection every time, every day of our lives, no? Second, in chapter 25, still record the another pain, no? In spite of this agony, na si Jacob was so insecure kasi ang sabi niya sa kanyang mga anak, if ang lahat ng mga tribe mag-unite dito sa lupaing ito, atakihin tayo, ilan lang tayo? Sa ginawa ninyo na linipol ninyo ang isang tribo, iniwalan ninyo ang mga babae para gawin ninyong mga mutsatso. If all tribes of the land will unite against us, you will be killed and I will be killed. So in chapter 25, when Jacob so worried about the situation, na imbis na kauwi na tayo dito sa bahay ni tatay, nandito na ako sa aking birthplace, no, na-reconcile na kami ni Iso, and then kayo naman ang hindi nag-careful. Bahala na masakit man na rape si Dina, ang kanilang pang-13 na anak, no? Na bahala na kung na-rape sana, hindi kayo gumawa ng krimen na linipol niyo ang Hivisite tribe, mga lalaki, iniwalan niyo ang mga babae at ang mga alaga nila. So of course, brothers and sisters, ito ang pain ni Jacob. Pero alam niyo, when Jacob feel these insecurities in Genesis chapter 25, the Lord appeared to him in a dream, no? So sa mga panahon pala na pag wala na talaga tayong makaya, beyond our control na ang mga lahat, at Lord, ikaw na lang ang bahala sa aking buhay, Lord. Ikaw na lang ang bahala. Wala na ako. I'm so successful. Na-reconcile na ako sa aking brother. I'm now at home. But hindi ko control ang mga pangyari. Ito ang nangyari. Ikaw na lang bahala sa aking buhay, Lord. I'm so insecure because if all tribes of this land will unite against me, wala kaming kalaban-laban. At nangyari na to, no? Sa tribo, bago sa rape case ni Dina na nagbigay ng mabigat na problema sa kanyang buhay, sinundan naman sa pag-atake sa kanyang mga anak na lalaki sa
sa tribo ng mga Hibihanon. My Sister Rebecca, Father Neil, and Sister Ril, and Sister Rebecca. So, problems is always journeyed with us. No? Kasama palagi ang problema sa ating buhay. And then, yung nagpakita na si Lord, no? Of course, makomfort ka na, Brother Ril, no? Sister Rose, Brother Raymond, makomfort ka na, tuwang-tuwa ka na. Namatay rin si Raquel in Genesis chapter 25. Imagine ka, no? Bago lang na-rape si Dina, bago lang gumawa ng krimen ang kaniyang mga anak, na-reconcile na sana siya sa kaniyang kuya, nakauwi na siya sa kaniyang birthplace, yumama na siya, but another na masakit, pangatlong pa nangyari sa kaniya is namatay ang kaniyang asawa. No? Ang sakit. So ito pa si Raquel, alam natin sa kasaysayan na si Raquel ang pinaka-love niya. Kasi yung nag-asawa siya, sinabihan siya sa tatay ni Raquel na, ano ka lang, trabahante ka lang, wala ka mang kayamanan, if you really love my daughter, then you serve me for 7 years. So, Sister Nelia, magandang tanghali. Father Patricio, Father Pat, magandang tanghali. Sister Michelle, magandang tanghali po. So, ito naman namatay. Pwede ba kung ako si Jacob, hingiin ko kay Lord, wag lang muna sana. Imagine ka, itong wife mo na you loves, lahat, love na love mo talaga. And then, siya pa ang namatay. Diba? So, bago nagpakita ang Diyos sa kanya, namatay si Raquel. After the Lord appeared to him and assured him that I will bless you. Parang hindi nasali ni Jacob ang mga kapatid, ang lesson dito, hindi nasali ni Jacob ang hiningi niya sa Diyos na bigyan ng long life ang kaniyang mga mahal sa buhay. Parang sa sobrang tuwa niya, nakipag-usap ang Diyos sa kanya, forgetting to ask God to give long life sa kaniyang mga mahal sa buhay. Tingnan ninyo ang Genesis chapter 35. Natuwa siya, he accepted the blessings, na mag-anak siya ng maraming anak, and then pagkatapos ang buong lupain ng Kanaan ibibigay as inheritance of his children. But Jacob, it seems that Jacob forgot to ask the Lord for long life of all the members of his family. Kaya ito ngayon ang ating lesson, na every night, no, hingiin natin kay Lord na, Lord, bigyan mo ng long life ang aking mga magulang, aking mga kapatid, aking pamangkin. Alam mo, Lord, mahal ko sila. Kasi dito sa point na to, na sobrang lungkot ni Jacob, pero Jacob forgot to ask the Lord to grant long life sa kanya mga mahal sa buhay. Kaya dapat, ngayon, pagharap na natin si Lord, Lord, bakit kinuha mo aking asawa, ang bata-bata pa? Magsagot si Lord, bakit ba hiningi mo ba sa akin? Did you ask me na magbigyan ko ng long life ang mga mahal mo sa buhay? Did you told me? You did not tell me. Palagi ka lang naghingi ng pira, more blessings, more blessings, more blessings. Diba? So, not only that we ask divine protection to our loved ones, our family, but we will make it clear to the Lord. Lord, bigyan mo ng long life ang aking mga mahal sa buhay. Mayroon akong personal prayer, hiningi ko kay Lord na aking mga kapatid bigyan ng long life, no? Aking mga pamangkin, long life. Wala akong mabigay sa kanila na pira, pero may mabigay ako sa kanila, ang panalangin. I can give to my family, my loved ones, my prayers, asking the Lord for the long life of my loved ones, no, my immediate members of my family, my pamangkin, and sa aking mga kapatid, di ba? So that is a request, no? Na wag natin hindi natin hiningi sa Panginoon. Puro lang tayo hingi no, kung ano-ano mga bagay, pero nakalimutan natin hingiin sa Panginoon ang habang buhay sa ating mga mahal sa buhay
and more blessings sa ating mga mahal sa buhay. Kung hindi man tayo makapagbigay sa kanila ng pira, ang ating panalangin, yon ang ating mabigay. Then another pain na nangyari sa buhay ni Jacob, yung namatay na si Raquel. Ito si Raquel ay mayroong katulong na si Bilha. No, accidentally, we do not know what happened, but accidentally, Raquel, si Bilha na katulong ni Raquel na asawa ni Jacob na namatay, no? Nakipag-sexual relation si Reuben, ang anak ni Jacob. So, grabe ang pain ni Jacob, no? Na-rape si Dinah, chapter 34 of Genesis. Ang yung nag-rape sa kanya na si Sikim, inatake ang buong barangay, pinatay. Lahat ng mga lalaki, babae lang ang iniwan. So grabe ang stress ni Jacob. Napakita ang Panginoon sa kanya, chapter 35. Natuwa siya. Ang presensya sa Panginoon nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Pero after sa meeting niya with the Lord, namatay si Raquel sa pag-anak kay Joseph. So ibig sabihin, hindi maganda ang panganganak ni Raquel, namatay siya panahon sa delivery in Genesis chapter 35. At pagkamatay ni Raquel, ang helper ni Raquel na si Bilha, no, nakipag-6 si Reuben, ang anak ni Jacob, one of the 12, no, si Reuben, sa kaniyang concubinage, sa kaniyang kasi yon si Bilha ay ibinigay ni Raquel kay Jacob para mapaanakan ni Jacob si Raquel, mapaanakan ni Jacob si Bilha na kaniyang katulong para sa kaniya. So yung namatay na si Raquel, nakaroon ng pagkakataon si Reuben na makipag-sexual relasyon kay Bilha kasi patay na ang kaniyang amo. So ito mga pangyayari sa buhay ni Jacob. In spite of all the promises of God, in spite of his personal encounter with God, my dear brothers and sisters, hindi pa rin tayo exempted sa mga pangyayari sa mundong ito. Pero hinihingi lang natin sa Panginoon na, Lord, wag muna ngayon. Bigyan mo naman ng long life ang aking mga mahal sa buhay. No, Reuben committed this kind of immorality against his own father of having sexual relationship to Bilha, the helper of Raquel. And then Bilha was a concubine, no? Puyo ni Jacob, napaanakan ni Jacob ng dalawa. Ang nakipag-sexual relasyon ang kaniyang anak mismo sa kaniyang puyo-puyo. So ito naman ay napakabigat, no? Na pangyayari, hindi lang namatay si Raquel, nagkaroon pa rin siya ng problema sa relasyon ni Reuben at sa kaniyang babae, no? Hindi mo matawag na kabit kasi noon legal man 'yon, di ba? So the heart of Jacob in Genesis 34 and 35, no, experience mga heavy, mga painful na mga pangyayari sa kanyang buhay. Yun din ang ating buhay. And the last pain that Jacob experienced is the death of his father Isaac in Genesis chapter 35. So itong dalawang chapter na sa Genesis 34 and 35 records about the suffering, the painful experiences of Jacob of his life. Pagkamatay sa kanyang wife, pakipagrelasyon sa kanyang sariling anak to his concubines, sa kanyang puyo-puyo, and also the death of his father, the death of his wife Rachel, ang pinaka-love niya na wife, and the accident, no, na ang kanyang only daughter was raped by a person Sikim, and then gumanti ang kaniyang mga anak, pinatay ang buong barangay ng mga lalaki. It was so painful. But Jacob, with all of this suffering, brothers and sisters, never give up. No, never give up siya. Hindi niya give up ang kanyang pananalig sa Diyos. Na in the midst of all of these sufferings, nandiyan si God.
No? Sabi nga ni Sister Connie, nandyan ngayon sa US, ang dami niyang problema. Pareho-pareho kay Jacob. Sunod-sunuran ang problema. Na-rape si Dina. Gumanti ang mga iksong lalaki. Pinatay ang buong tribo sa kanyang mga anak. Na-stress si Jacob kasi baka mag-unite ang lahat ng mga tribes sa lupaing yun at atakihin sila. Wala silang kalaban-laban. So, sa kanyang worry, the Lord appeared to him and assured him that I will be with you and I'm going to bless you. But after the experience, the vision that was happened to Jacob, followed the death of his wife, beloved wife Rachel, and then followed the sexual immorality committed by his son to his concubinage, and then followed the death of his father. With all of this, Jacob continued to hold on to God. Kaya sa ningon nga, aning kalibutan na, gikaluhaan na tagdaan sa ato mga problema. Ang problema naa kanunay, kwarta, sakit, any kinds of problems is always in this world. But like Jacob, hold on to God with all this painful suffering beyond his control. My dear brothers and sisters, the Lord assured him that with all of this painful suffering in your life, I will going to bless you, to multiply you. There is a promise. So Jacob, ang pangako sa Diyos, yun ang palaging kanyang inspirasyon sa kanyang buhay. Kaya ang buhay natin ngayon, mga kapatid, punong-puno tayo sa mga problema. No? Ako naman in my life, I have no problem of myself. But the problem is those people na within my responsibility. No? Ang ating mga converted, ang ating mga pinaaral pagkapari, no? Yun ang ating tinatawag concern. Na which I don't like this because when I was a pastor, I have no problem like this. My dear brothers and sisters, wala akong problema ng ganun kasi when I was a pastor, check ang 10%. Dito sa atin, dapat pag makakaawa ka, iiyak ka, Brother Jersiano, no? Magpunta ka, you just pray the rosary, no? You just pray to this saint and your concern will be provided. Magaling ito na santo, no? 'Yon ang palaging natin, di ba? Marinig natin when we present our So kaya in the Catholic Church, we need our commitment to God. Kasi kung wala tayong commitment, mag-surrender tayo dito. We will surrender. Kasi comparing to my life when I was a pastor, it's not like na when you have a ministry, you have 10% collection every Sunday. So it's very easy to address all the concern. Ngayon, wala man yan. So if you are a Catholic, you are not committed. You will surrender. But like Jacob is an excellent example of his commitment to remain in God, to hold on in God, in the midst of these uncertainties, in the midst of this pain, in the midst of this suffering that happened in his life in Genesis chapter 34 and 35. Kaya brothers and sisters, we need to read the Bible. Kasi sa pagbasa natin sa Biblia, Sister Duhat ka dati, makita natin ang laki-laki pala sa mga problema sa mga tao noon. No? And paano sila nakapag-survive? Ano bang mga katangian nila na dapat nating tularan? Kaya when we read the Bible, we will learn many lessons of survival. How to survive, how to persevere of this struggle in life. That's why reading of the scripture is very, very important and must be the priority. No? Kaya sabi ni Pope Francis sa kanyang word na the Bible is not for putting in a shelf, but for having it at hand. It is for reading it often, every day, either individually, by group, parents, husband and wife, maybe at night, especially on Sunday. That way, the family can move forward with the light and the power of the Word of God. So, anong sabi ni Pope Francis? Ang Biblia, dili ni siya
itago, ibutang sa kaban, ibutang sa kabinet. Kinahanglan naa ni kanunay sa atong mga kamot aron atong pagabasahon kada adlaw, o kanang kita lang usa o grupo ta o bana, asawa, mga ginikanan, mga anak, labi na magabi o labi na gyud kung Domingo, ni anang paagiha ang pamilya may makabaton og kahayag og kalig-on, that family that way the family can move forward with the light and the power of the Word of God. So ang atong pamilya maga-move on nga ana ang kahayag sa pulong sa Ginoo, ana ang gahom sa Ginoo, because we always read the Bible. Yun ang sabi ni Pope Francis. Sa ating Catechism, sinabi sa Catechism number 2653, sabi ng Catechism, the Church forcefully and especially exhort all Christian faithful to learn the surpassing knowledge of our Lord Jesus Christ by frequent reading of the sacred Scripture. Let them remember, however, that prayer should accompany the reading of the Scripture so that a dialogue will take place between God and man. For in reading, we listen to Him. For in prayer, we speak to Him. And in reading, we listen to Him. And in reading the Scripture, we listen to Him. So napaka-importante na hindi lang tayo pure lang prayer, must be accompanied by the reading of the sacred Scripture. Diba mga brothers and sisters? Sabi pa nga ni Martin Luther, we concede what the Catholic Church is true, that the papacy has God's word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament, and the pulpit. In the Catechism number 1020 nagsabi, it was by the apostolic tradition that the Church discerned which writing are to be included in the sacred Scripture. The complete list is called the Canon of the Scripture, 73 books in the Old Testament and 46 books in the Old Testament and 27 books in the New. Total of 73 books, the whole Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Isra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabee, 2 Maccabee, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach or Ecclesiasticus, Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. That is 46 books in the Old Testament. In the New Testament, we have Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. The books of the Bible. Your word is the light unto my feet and the lamp unto my path. Dapat basahin natin kasi ito ang liwanag sa ating paglalakad sa mundong ito. And by learning those biblical character, paano sila nag-persevere sa kanilang buhay na ang daming mga mabigat na mga problema, makakuha tayo ng mga lesson, makakuha tayo ng mga learning. Anong ginawa nila? Paano sila nakapag-persevere sa mga mabigat na mga pangyayari sa kanilang buhay na hindi nila nag-give up ang ating Panginoong Diyos? Kasi yung iba dyan, Sister Duhat kadate, Sister Hilin, wala man ni klaro, sige ta og simba din, daghan mangyapog problema. Look at the Bible character like Jacob. Yes, he trusted the Lord with all his heart, but he is not exempted with different kinds of problems in this life. But hold on to the Almighty God. Kaya sabi ko na, always ask the Lord for the blessings, for long life sa ating mga mahal sa buhay, para magkaroon talaga sila ng long life
sa kanilang buhay. Kaya napakaganda, brothers and sisters, sa salita ng Diyos. The Word of God, no? Sabi pa sa Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is a powerful. It will penetrate to the uttermost part of our being. Ang pulong sa Ginoo gamhanan ug hait pa sa espada nga duhay sulab ug kini modulot ngadto sa kahiladman sa atong pagkatao. Kaya more reading in the scripture. Ayon nga sinasabi natin Hebrews chapter 1 verse 3, blessed are those who read, blessed are those who listen, and blessed are those who put into practice what he reads and what he heard. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa hapong ito, and thank you so much for your kindness and mercy to pray for me. And this afternoon I will proceed to Palawan sa maraming mga schedule, brothers and sisters, and will continue to pray na please pray for me for triple anointing sa aking mga sharing na samahan tayo palagi ng ating Panginoong Diyos. Brother Peter, Brother Gerald, Sir Hilin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sister Ulana, Sir Sarno, continue to learn the Word of God. And always walk with God. Sister Ding, at thank you so much sa inyong mga support. No, may mga nagbibigay para ng kunti-kunti para sa semento, no, sa GCash. Salamat din sa inyong mga tulong, no. Ang ating ngayong tinatrabaho ay ang General Santos City na matapos ang second floor. We need money, but bahala na si Lord. Bahala ka na, Lord, kasi ministry mo man to, Panginoon. I'm here to obey you. I'm here to share of what you have done in my life, so that others also may become inspired to move closer to you. Kaya Lord, help us and all my viewers that kasama ko ngayon na magiging instrumento kami sa iyong pag-ibig at pagmamahal. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much sa lahat mong awa. Nakita namin ngayon sa buhay ni Jacob how wonderful you are. And we learn many things how Jacob persevered in his faith in you. In the midst of all his problem, we discover in Matthew chapter 34 and 35, painful experience. But Jacob never give up, but hold on you. Lord, bigyan mo kami sa isang espiritu na ganon, na kahit na sa mga masakit na pangyayari sa buhay ni Jacob, patuloy pa rin siyang nakahawak po sa inyo. As we end this program, I pray, loving Father, to bless all my viewers, Brother Raymond, Sir Ding, Sir Olana, Sarno, Sister Rose, no, Sister Brother Gerald Ding, Buliser, Brother Real Platero, Brother Peter, Sir Hilin, Sir Duhat Kadati, Brother Jersiano. Lord, always be with us and help us to hold on to you in faith like Jacob in his life. As we end this, we commit everything to you through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us sa inyong lahat.